Sigurado kang ayaw mong ipasabi kahit kina Mommy at Daddy ang plano mo? Tanong kay Silver na kapatid na si Serena habang nag-aayos siya ng maleta na dadalhin niya pupunta sa Amerika. I'll just surprise them 1 year from now, ate. Sagot ni Silver sa nakakatandang kapatid. Pupunta ang binata sa Amerika para isakatuparan ang plano niyang magkaroon ng anak. Sa kanilang tatlong magkakapatid, ay si Silver na lang ang walang sariling pamilya at anak. Pareho ng pamilyado ang kanyang ate Serena at Kuya Benson. Tanging si Silver at ang pinsan na lang niyang si Bettina ang single sa kanilang magpipinsan. Sa tuwing nakikita ni Silver ang mga kapatid kasama ang anak ng mga ito, ay hindi niya maiwasang hindi makadama ng lungkot. He wanted to have his own kid too. Yun ang nagtulak sa kanya na mag-anak na. Seryoso siyang tiningnan ng kapatid. Are you really sure about this, Silver? I'm telling you right now, fatherhood will change your life. I've already thought about this for months, ate. Alam ko mababago ang buhay ko kapag dumating ang anak ko. At handa na ako sa pagbabagong yun. Walang asawa si Silver at wala rin siyang nobya, pero gusto niyang magkaroon ng sariling anak. Kaya naman plano niyang mag-anak na lang sa pamamagitan ng IVF o in vitro fertilization. Sa prosesong yon, pagsasamahin ng kanyang sperm cell at ng egg cell na bibilhin niya mula sa isang egg bank facility. Pagkatapos mabuo ng embryo sa laboratory, ay saka lang yun ililipat sa matres ng surrogate mother na babayaran niya upang magdala ng anak niya. Nagdesisyon si Silver na bumili ng egg cell dahil gusto niyang maging anonymous ang ina ng magiging anak at sa Amerika niya napiling gawin yon dahil sa mabilis na proseso sa naturang bansa. May kadil na rin siyang magdadala sa baby niya pagdating sa USA. Hindi na bago sa angkan ng Buenavista ang ganitong klase ng pamamaraan sa pagkakaroon ng anak. Kaya naman malakas din ang loob ni Silver na subukan ito to fulfill his desire. I'm just making sure you're 100% into this, Silver. Mahirap maging isang magulang, lalo na kung mag-isa ka lang. Don't worry, I can raise my child alone, ate. Anya sa kapatid. Hindi tulad ng mga kapatid at pinsan ni Silver, walang balak na mag-asawa ang binata. Yun ay dahil 5 taon ang nakalipas, sinaktan siya at iniwan ng babaeng tanging minahal. Pagkatapos ng sinapit niyang iyon sa pag-ibig, ay hindi na muling sumubok na makipagrelasyon pa ang lalaki. Call us when you get there. Bilin sa kanya ng kapatid nang magpaalam siya rito pagdating nila sa airport. I will. Sagot niya kay Serena. Pagdating ni Silver sa Amerika ay agad niyang inasikaso ang mga kailangan para sa proseso ng IVF. Naging maayos at mabilis ang pagbili niya ng egg cell at pagsailalim niyon sa IVF procedure kasama ang semilya na galing sa kanya. Ilang linggo ang nakalipas, pagkatapos mabuo ang fetus sa laboratorio, ay matagumpay na nailipat yun sa matris ng surrogate woman na kinuha at binayaran ni Silver. Sa mga sumunod na buwan ay inabala niya ang sarili sa pag-aaral kung paano maging isang magulang, simula sa tamang pag-aalaga ng sanggol hanggang sa pagtitimpla ng gatas. Madalas ding tumawag ang kapatid niya na si Serena na tanging nakakaalam ng totoong dahilan ng pagpunta niya sa Amerika. Ilang buwan pa ang lumipas, isinilang sa mundo ang anak ni Silver. Tila walang pagsidla ng kasiyahan sa dibdib ng binata nang sa unang pagkakataon ay mahawakan niya ang anak. You've got a beautiful baby daughter, Mr. Buenavista. Wika kay Silver ng nurse na nag-assist sa kanya sa nursery section ng ospital. Yeah. Nangingilid ang luhang sagot ni Silver habang pinagmamasdan ang malaanghel na mukha ng sanggol sa mga kamay niya. Subalit natigilin si Silver nang mapansin na tila may kamukha ang anak. Maggie? Wala sa sariling samit ni Silver nang mapagtanto na ang dating nobyang si Maggie ang kamukha ng sanggol na hawak. No, it can't be. My mind is just playing tricks on me. Wika ni Silver sa isip. Paano magiging kamukha ni Maggie ang anak ko? Napahinto si Silver kasabay ng pag-awang ng mga labi nang makita ang hugis pusong balat sa kaliwang braso ng anak. Isang tao lang ang kilala niyang may balat na ganoon din, at iyon ay ang dating nobya niyang si Maggie. Mr. Buenavista, is everything alright? Untag sa kanya ng nurse. Wala sa sariling bumaling si Silver sa nurse at tumango sa kabila ng sari-saring tanong na naglalaro sa isip niya. Do you have a name for your daughter? Nakangiting tanong pa ng nurse.
Ibinalik ni Silver ang mga mata sa anak. Habang patuloy na nakatingin dito ay lalong lumilinaw sa kanya ang malaking pagkakahawig nito sa mukha ng tanging babaeng minahal. Marigold. Marigold Sylvie Buenavista. Mahinang sambit ni Silver. Hindi inihiwalay ang mga mata sa anak. Ilang oras ang lumipas. Nang iwan niya ang anak sa ospital, ay agad niyang tinawagan ng egg bank facility kung saan siya bumili ng egg cell. Subalit dahil sa mahigpit na donor confidentiality ng mga ito, ay hindi niya nalaman ang pangalan ng donor ng egg cell na binili niya noon. Agad niyang binalita sa kapatid ng kanyang hinala. Baka kasi namimiss lang niya si Maggie kaya kung ano-ano ang naiisip niya. Oh my God, are you saying na ang egg cell na binili mo sa facility ay galing sa ex mo? Hindi makapaniwalang tanong kay Silver ng kapatid na si Serena nang makausap niya ito sa cellphone. That's the only explanation why my daughter looks exactly like her ate. Baby pa siya pero kita na agad ang pagkakahawig niya kay Maggie. Thinking about it, it was really possible since after we broke up, Maggie went here in the States. How are you feeling about this, Silver? Nag-aalalang tanong ng kapatid. Napalunok si Silver bago humiti. At first, I don't know what to feel about this. But then I'm thankful. Dahil kahit na hindi kami nagkatuluyan ni Maggie, it feels like the heavens still give me a piece of her. Mahal mo pa rin siya. Seryosong wika ni Serena habang nakatingin sa kanya mula sa screen. Hindi naman nawala ate. Sagot ni Silver sa kapatid. 5 taon na ang nakalipas mula nang iwan siya ni Maggie. Subalit sa kabila niyon ay hindi pa rin nawawala ang babae sa puso niya. Hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ito. She's the egg donor of your child. Ibig sabihin, posibleng nandyan din siya sa New York. Wala ka bang balak na hanapin siya? Para malaman mo rin kung siya nga ba ang donor at saka kung bakit siya nag-donate. Maybe she needs money or something. Umiling si Silver. She left me ate. Malinaw sa akin noon nang sabihin niya na hindi niya na ako mahal. I let her go because I respected her decision and feelings. Besides, it's been already 5 years since we last saw each other. I don't know if she's already married and has a family of her own. At ayoko ring malaman kung sakaling meron na siyang pamilya ngayon. Kaya kung siya nga ang donor, ayaw ko na ring alamin kung bakit siya nag-donate ng egg cell. Bumaling siya sa anak na mahimbing na natutulog sa crib nito. Ilang araw na nakalilipas mula nang mailabas sa ospital ang anak. Kontento na ako na ibinigay sa akin ng may kapal si Marigold. She's so pretty and healthy. Tiyak matutuwa si Mom and Dad na makita siya. If that's your decision, Silver. But you know, we're always here for you, right? Kaya umuwi ka na dito sa Pilipinas. I can't wait to see your parents' reaction kapag nalaman nilang may apo na sila sa'yo. Muntik na nga ako madulas habang kausap ko si Mami kagabi. I will, ate. Ayusin ko lang ang papeles ni baby para makapag-travel siya. 3 buwan ang nakalipas mula nang maisilang si Marigold. Nagpa siya nang umuwi si Silver ng Pilipinas kasama ang anak. Tulad ng inaasahan ng binata, ganoon na lamang ang pagkabigla ng pamilya niya nang umuwi siya dala ang kanyang anak. Pinaliwanag naman agad niya sa mga magulang ang mga nangyari na naunawaan agad ng mga ito. Sa tulong ng kanyang pamilya ay napalaki ni Silver ng maayos si Marigold. Mabilis na lumipas sa mga taon at namalayan na lang niya na 6 na taong gulang na ang anak. Daddy, look! I got a perfect score sa exam kanina. Excited na ipinakita sa kanya ni Marigold ang magkabilang kamay na puno ng marka mula sa guro nito. Nag-aaral na bilang grade 1 student ang anak. 1 linggo na nakalipas mula nang magsimula ang klase nito. Oh wow! Ang galing naman talaga ng baby ko. Manang-mana kay daddy ah. Humahangang wika ni Silver bago ito niyakap at hinalikan sa sentido. Malaki ang ngising tumingin sa kanya ang bata. Daddy, you have to give me a reward. Oo naman. Ano nga yung gusto ng baby ko? I want the new Frozen book, Daddy. Nakangusang wika nito. Okay. Daddy will get it for you. Masuyo niyang hinawi ang kulot na buhok nito na siyang tanging namana nito sa kanya. Thank you, Daddy. You're the best po talaga. Masayang sagot ng anak bago siya binigyan ng matunog na halik sa pisngi. Tila may lumukob na saya sa puso ni Silver sa ginawa nito.
Natural na malambing si Marigold. Just like her mother. Hindi napigilang wika ni Silver sa isip. Napatitig siya sa bata. Bukod sa muka ay naman na rin ni Marigold ang ilang katangian ni Maggie, kagaya ng pagiging malambing. Kaya kahit hindi niya nalaman ng katotohanan na si Maggie ang egg donor noon, kumbinsido na talaga siya na mag-ina ang dalawa. Daddy, why are you looking at me like that? Namimiss mo po ba si Mommy? Inosenteng tanong sa kanya ni Marigold. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Silver sa anak. Nabanggit niya noon dito na kamukha nito ang ina nito. Subalit nang mag-usisa sa kanya si Marigold tungkol kay Maggie, napilitan siya magsinungaling at sabihin dito ang patay na ang ina nito. Alam ni Silver na mali ang ginawa niya at balak din niyang sabihin dito ang totoo kapag alam niyang maiintindihan na siya ng bata. Umaasa siyang pagdating ng panahong yun ay mauunawaan nito ang ginawa niyang pagsisinungaling. Ngumuso ang bata at hinawakan ng kwelyo ng suot niyang polo. Daddy, I think you should get a girlfriend. Wika nito na siyang kinabigla niya. What did you say, sweetheart? Ayaw kong sad ka, Daddy. If you get a girlfriend, you won't be sad anymore. I'm sure Mommy will understand. She's already in heaven anyway. Napatitig siya sa anak. Pagkatapos ay marahan siyang umiti rito. I'm not sad, Mary, sweetheart. Why should I be sad if I have you, my precious daughter? Gumanti ito ng ngiti. But if you want, you can get a girlfriend, okay? I won't get mad, Daddy. Just make sure she's pretty and kind. Okay. Bahagyang natawang sagot niya dahil sa huling sinabi nito. But I won't get a girlfriend, sweetheart. You're already enough for me. Naputol ang pag-uusap nila ng anak nang dumating ang ina niyang si Sabrina. Nakatira silang mag-ama sa mansyon ng mga magulang. Bukod sa yaya ng anak niya, ay ang inang si Sabrina ang nag-aalaga kay Marigold kapag nasa trabaho ang binata. Bukod sa record label na pag-aari ni Silver, meron din siyang ilang bar and restaurant business sa syudad. Sa pamilya ni Silver ay siya lang ang mahilig sa musika. Dating nagbabanda ang binata kasama ang mga kaibigan ng kolehiyo. Nang mabuwag ang banda nila ay nagdesisyon si Silver na magtayo ng recording label upang makatulong sa mga indie band na gustong makapasok sa industriya. Nakauwi ka na pala, iho. Come on, let's go to the dining. Dinner is almost ready. Wika ng inang si Sabrina. Lola, what's for dinner? Tanong ni Marigold sa abuela. Kare-kare, and your favorite, sinigang na hipon. Yay! My favorite! Malaki ang ngiting sagot nito. Come on, Daddy! Nakangiting sumunod sila ng anak sa kanyang ina patungo sa dining room. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang ama niya at kumain na sila ng hapunan. Kinabukasan, bago umuwi si Silver mula sa trabaho, ay dumaan siya sa mall para bumili ng librong gusto ni Mary. Thank you, miss. Wika ni Silver sa store assistant na nagturo sa kanya kung saan matatagpuan ang librong pinapabili ni Marigold. Akma niyang dadamputin ng nag-iisang copy niyon sa shelf nang isang kamay ang nauna sa kanya. Nang ibaling niya ang tingin sa may-ari ng kamay na dumampot ng libro, ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang tumambad sa kanya ang mukha ng dating nobyang si Maggie. Maggie? Wala sa sariling sambit ni Silver. Nang eksaktong sandaling yon, pakiramdam ng binata ay huminto ang tibok ng puso niya. Mahigit 10 taon man ang lumipas simula nang huli niyang makita ang babae, ay sigurado siyang ito ang kaharap niya. Paano niyang makakalimutan ang mukha ng babaeng tanging minahal? Kung araw-araw niya yung nakikita sa mukha ng kanyang anak. Silver, sambit ni Maggie sa kanya. Tulad ng binata ay nakalarawan ang matinding pagkabigla sa magandang mukha nito. Sa kanilang dalawa ay si Maggie ang unang nakabawi sa pagkabigla. Silver, it's been a while. Wika ng babae bago ito marahang umiti. Tumikim si Silver at isang maliit na ngiti ang ibinigay sa karap. It's been 11 years, Maggie. Pinagmasdan ni Silver ang dating nobya. Nadagdagan man ang edad nito, sabalit wala masyadong ipinagbago ang mukha ng dalaga. Dalaga? Sa inahayo ng isip niya ay kusang bumaba ang mata niya sa kamay ng babae. Tila isang bahagi ng puso niya ang nagdiwang nang makitang wala itong suot na wedding ring. Kamusta ka na, Silver? Napakurap si Silver bago niya nagawang ngumiti sa dating nobya. I'm good, Maggie.
How about you? Kailan ka pa nakabalik ng Pilipinas? 11 years ago, nakipaghiwalay sa kanya si Maggie dahil ayon sa babae ay hindi na siya nito mahal. Isang linggo matapos yun, nabalitaan ng binata na umalis na ang dalaga ng bansa kasama ang pamilya nito. Isang buwan pa lang, sagot sa kanya ni Maggie. I didn't expect I'd see you again, Silver. Tila may sasabihin pa ang babae nang biglang tumunog ang cellphone ni Silver. Nang makita niya ang numero ng ina sa screen, ay nag-excuse siya upang sagutin yun. Daddy, are you pauwi na po? Bungad sa kanya ng anak mula sa kabilang linya. Nahigit ni Silver ang hininga nang marinig ang boses ng anak habang ang ina nito ay 1 metro lamang ang layo sa kanya. I'm still here at the mall, sweetheart. Sagot niya kay Marigold. And you wouldn't believe who I've seen. Dugtong ni Silver sa kanyang isip. Pasimple siyang sumulyap sa direksyon ni Maggie. Napansin niyang nakatitig sa kanya ang dating nobya. Really, Daddy? Bibilin mo na yung book na gusto ko? Yay! Sa kabila ng mabilis na tibok ng puso dahil sa presensya ng dating nobya, ay bahagya siyang natawa nang marinig ang excited na tinig ni Marigold. Pwedeng may ka rin po ng ice cream, Daddy? Please, I want chocolate ice cream po. Pagpapatuloy ng bata. Okay, chocolate ice cream it is. Is that all, sweetheart? Yes po, Daddy. That's all. Thank you. You're welcome, darling. I have to go, okay? See you later. Take care, Daddy. I love you. I love you too, sweetheart. Masoyong sagot niya sa anak bago ibaba ang tawag. Matapos ibalik ang cellphone sa bulsa ng suot na slacks, ay bumaling si Silver kay Maggie. Natigilan siya nang mapansin na bahagyang namumula ang mata ng babae. Maggie, are you okay? Tanong niya sa dating nobya. Tila natauhang tumango sa kanya ang babae bago ito tipid na ngumiti. I have to go, Silver. It was nice seeing you again. Tumalikod ang babae at mabilis na naglakad palayo. Subalit sinundan niya ito. Maggie, wait. Bumaling sa kanyang dating nobya. Yes? Tumikim siya at bumaling sa librong hawak nito. That book, are you going to buy it? I need it for my daughter. May anak ka na? Mahinang tanong ng kaharap. Lumunok si Silver bago tumango. Yeah, I have a 6-year-old daughter. How about you? Umiling sa kanya ang babae. Wala akong anak. Anito bago inabot sa kanya ang hawak na libro. Bala ko sanang bilhin to para sa pamangkin ko. But you can have it. Maghahanap na lang ako ng ibang ibibigay sa kanya. Are you sure? Tumango si Maggie at tipid na ngumiti. Yeah. Sige. Mauna na ako, Silver. I really have to go. Thank you, Maggie. Isang maliit na ngiti lang ang ibinigay sa kanya ng dating nobya bago ito umalis. Nanatili namang hindi gumagalaw si Silver sa kinatatayuan hanggang sa mawala sa paningin niya ang babae. Hanggang sa makauwi ang binata sa mansyon ng mga magulang, ay hindi pa rin siya makapaniwala na pagkatapos ng mahigit 1 dekada ay nagtagpong muli ang landas nila ni Maggie. Daddy, thank you! Malaki ang iting wika kay Silver ng anak nang ibigay niya dito ang librong binili niya. You're welcome, sweetheart. Hinaplos niya ang maliit na mukha nito. Habang nakatingin sa anak ay muling bumalik sa kanya ang pagkikita nila ni Maggie. Are you okay, Daddy? Tanong ni Marigold. Gusto niyang ipaalam sa anak na nakita niya ang ina nito. Subalit alam niyang hindi niya yun maaaring gawin. Isa pa, kahit na nandito sa Pilipinas si Marigold, ay hindi niya alam kung magkikita pa silang muli. Wala man siyang nakitang singsing sa kamay ng dalaga at wala man itong anak. Subalit hindi siya sigurado kung talaga bang single nga ito. Kapag ipinaalam niya kay Marigold ang katotohanan tungkol sa ina nito, sigurado siyang hihilingin ng anak na makita si Maggie. At hindi siya sigurado kung magugustuhan ng dating nobya ang katotohanan na may anak ito sa kanya. Hindi kakayanin ni Silver kung sakaling masaktan ng anak kapag tinanggihan ito ni Maggie. Yeah, I'm fine, sweetheart. Ani Silver sa anak bago ngumiti dito. Come on. Let's eat the ice cream I bought for you. Samantala, pag-alis ni Maggie sa mall, ay dumiretso ang dalaga sa bahay ng pinsang si Jessa. Hey, okay ka lang, Maggie? Teka,
Parang galing ka yata sa iyak. Magkahalong pagtataka at pag-aalalang tanong sa kanya ng pinsan. I saw him, Jessa. I saw Silver. Nakita kami kanina sa mall. Sagot ni Maggie sa babae. Nangihina siyang napaupo sa sofa at sinapon ng palad ng muka. What? Isang buwan ka palang nakakauwi dito sa Pilipinas, nakita na agad kayo ng ex mo? Anang pinsan na naupo sa tabi niya. So, what happened, Maggie? How was it meeting him again after 11 years? Isang mapait na ngiti ang ibinigay niya sa pinsan. May pamilya na siya, Jessa. He has a wife and a 6-year-old daughter. Naalala ni Maggie kung paano muntik na siyang mapaiyak sa harap ni Silver nang marinig niya pakikipag-usap nito sa asawa nito sa cellphone kanina. Habang pauwi nga siya sa bahay ng pinsan ay tuluyan ng bumagsak ang mga luha niya. Well, it's been 11 years, Maggie. You can't expect him to stay single after all those years. Hindi ka na dapat nabigla na may sariling pamilya na siya. I know, Jessa. In-expect ko ng bagay na yon. Pero hindi ko pa rin maiwasang mabigla nang marinig ko mula mismo kay Silver na may sariling pamilya na siya. Humugot siya ng malalim na hininga nang maramdaman ang muling pangingilid ng mga luha. Bumuntong hininga ang pinsan habang nakatingin sa kanya. Noon ko pa sinasabi sa'yo na mag-move on ka na sa kanya, Maggie. Tingnan mo nga. Hanggang ngayon, virgin ka pa rin sa edad mo. Ayaw mo kasi sumubok magmahal ng iba. I tried, Jessa. God knows how I tried to forget about him. Pero kahit anong gawin ko, hindi siya mawala-wala dito sa puso ko. Hindi ko rin magustuhan ng ibang lalaki na nagpapalipad hangin sa akin. 11 years ago, nakipag-iwalay si Maggie sa noon ay nobyong si Silver. Napilitan siyang gawin yon dahil nagkasakit ang ama at kailangan niyang mag-migrate sa Amerika kasama ang mga magulang. Nagsinungaling siya noon kay Silver at sinabing hindi na niya mahal ang binata upang pumayag itong makipag-iwalay sa kanya. Nang mga panahong yun ay problemado si Maggie dahil sa kalagayan ng ama at ayaw niyang madamay si Silver sa problema niya, lalo na't nagsisimula pa lang ito sa karera nito bilang miyembro ng isang banda. Sinubukan niyang kalimutan ng binata pagdating sa Amerika. Subalit sa kabila ng mga taong lumipas, ay hindi siya nagtagumpay na burahin ang nararamdaman sa dating nobyo. Yun ang dahilan kung bakit sa edad na 33 ay nanatili pa rin siyang single. But now you have no choice but to move on, Maggie. Gano'n ka man magsisi sa ginawa mo noon, hindi mo na may babalik ang nakaraan. Kailangan mo rin magkaroon ng sariling pamilya. Masaya na siya. Sana ikaw rin maging ganon. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Maggie sa pinsan. Nang umuwi siya sa Pilipinas, alam niyang naroon ang malaking posibilidad na magkita silang muli ni Silver. Hindi itatanggi ni Maggie na umasa siya na baka magkaroon sila ng ikalawang pagkakataon ng binata. Subalit ngayong nakumpirma niya na pamilyado na ito, ay tuluyang nawasak ang munting pag-asang yun sa puso niya. Anyway, how was Silver, Maggie? Gwapo pa rin ba? Sa kabila ng pagdadalamhati ng puso, ay bahagya siyang natawa sa tanong ni Jessa. Anong klaseng tanong yan, Jessa? Imposible naman pumangit si Silver. Bumuntong hininga siya nang pumasok sa isip niya ang imahe ng dating nobyo. He looked the same but different. The past years did him good. Mas nag-mature siya, mas gumwapo. Nakasuot ng formal na dress shirt at slacks si Silver kanina. Malayo sa simpleng t-shirt at pantalon na madalas ditong suotin noon. Dahil sa pagbabagong yun, ay lalo pang gumwapo ang dating nobyo sa paningin niya. Alright, let's not talk about him anymore, Maggie. Lasang-lasa ko yung panghihinayang mo sa tono mo eh. Naiiling na wika ng pinsan. Ilang oras pa siyang nagtagal sa bahay ng pinsan bago nagkaalam dito. Subalit sa halip na umuwi sa condo unit na binili niya nang makauwi siya ng bansa, ay dumiretso siya sa isang resto bar upang libangin ang sarili. Habang mag-isa siyang umiinom ng order ng cocktail drink sa bar counter, ay isang pamilyar na boses ang narinig niya. Jay, isang scotch on the rocks. Wika ng boses sa bartender na nasa kabilang bahagi ng counter. Nang ibaling ni Maggie ang tingin sa lalaki na nakatayo sa malapit sa kanya, ay tila huminto ang tibok ng puso niya nang sumalubong sa kanya ang gwapong mukha ni Silver. Silver? Nabiglang gagad niya sa lalaki. Tila nabigla rin ng dating nobyo sa presensya niya. Maggie, what are you doing here? Tumikhim siya at tipid ng umiti. Umiinom? Anya bago itinaas ang hawak na baso ng alak.
Ikaw, anong ginagawa mo dito? Pinasahan niya ng tingin ng dating nobyo. Sa pagkakataong yun ay nakasuot ito ng itim na t-shirt at pantalong maong. Sa suot na yun ay nakahantad ang pamilyar na tattoo ng lalaki sa braso nito. Don't tell me, tutugtog ka dito sa bar. Tanong ni Maggie bago sumulyap sa bakanting station na naturang resto bar. Ngumiti ang lalaki bago inuko pa ang stool sa tabi niya. No, matagal nang disband ng banda namin, Maggie. I'm the owner of this resto bar. Oh, nasamit ni Maggie bago bumaling sa katabi. Mali ang desisyon niyang yon dahil biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang magtama ang mga mata nila ni Silver. Ikaw lang mag-isang nagpunta dito? Tanong ni Silver. Oo. Hindi ko alam na ikaw ang may-ari nito. Kung alam yun ni Maggie ay hindi siya sa bar na ito pupunta. I own this and 2 other resto bars. Anito sa kanya bago bumaling sa bartender. Jay, put her tab on my name. Napaawang ang mga labi ni Maggie sa narinig. Hindi na, Silver. Nakakahiya naman. Ibinalik ni Silver ang mga mata sa kanya at ngumiti. It's fine, Maggie. Para namang wala tayong pinagsamahan yan. Salamat. Tipid ang ngiting sagot niya sa lalaki. Noon pa man ay mabait na si Silver. Yun ang isa sa mga katangian ng lalaki na minahal niya. Naalala niya noong makipaghiwalay siya rito. Sa halip na magalit sa kanya, ay niyakap pa siya ni Silver at pinasalamatan sa 3 taong pagsasama nila. So, how are you, Maggie? Kasama mo bang umuwi ng Pilipinas sa parents mo? Tanong ni Silver pagkatapos sumimsi mula sa baso ng hawak nitong alak. Natigilan si Maggie sa tanong na yun ng lalaki. Ako lang mag-isa. Pareho nang namatay si Mama at Papa. Papa died 8 years ago from lung cancer. And si Mama, she died 2 years ago. Uli na ng lubos si Maggie. Yun ang dahilan kung bakit pagkatapos ng mahabang taon sa Amerika, ay nagpasya siyang umuwi na ng Pilipinas. I'm so sorry, Maggie. Nang ibaling niya ang tingin sa katabi ay nakatingin ito sa kanya, gamit ang nakasisimpat siyang mga mata. Thank you, Silver. But it's fine. Tipid ng ngiti niya sa lalaki. How are you? You have 6-year-old daughter, right? Napansin niyang natigilan ng binata sa tanong niya. Subalit agad itong umiti. Yes, I have. She's the best thing that ever happened to me. She's my whole life. How about your wife? What is she like? Kailan ka nagpakasal? Gustong itanong ni Maggie sa katabi. Subalit sa pagkakataong yun ay pinigilan na niya ang sarili. Gusto mong maging matapang ni Maggie. Subalit alam niyang hindi niya kakayanin ang sakit na lulukob sa puso niya kapag narinig mula kay Silver ang tungkol sa babaeng nagmamay-ari ng puso nito. Sa halip na magsalita ay isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya sa dating nobyo. You look happier, Silver. I'm happy for you. Pagkatapos sabihin ni Maggie ang mga katagang yon, ay nakuha ang atensyon niya ng performer na lumabas mula sa maliit na stage ng bar. Good evening, everyone! Welcome to Acoustic Night of Chemical Lounge. Shoutout sa gwapong owner na si Sir Silver! Umalingaw-ngaw ang boses ng babaeng singer mula sa mic. Sir, kaway ka naman dyan! Itinuro ng singer si Silver, dahilan upang mapatingin sa kanila ang ilang customer ng bar. Bahagya namang natawa si Silver bago nito bahagyang itinaas ang kamay. Napatitig si Maggie sa lalaki. Tila sumuko ang puso niya nang marinig ang tawa ng dating nobyo. Habang patuloy siyang nakatitig rito, ay umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na kanta mula sa performer. Nanghihinayang ang puso ko, sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa, iniwan kang nag-iisa, at nagdurusa, ako sana'y patawarin na. Kasabay ng tila pagpiga sa puso ni Maggie, ay inisang lagok niya ang alak sa baso na nasa harap niya. Maggie, are you okay? Hinagat niya ang ibabang labi at humarap kay Silver. Gusto niyang umiyak sa harap ng lalaki. Gusto niyang humingi ng tawad at sabihin, pinagsisihan niya ang ginawang pakikipaghiwalay dito noon. Subalit sa halip na gawin ng mga yon, ay nilunok lang niya ang lahat ng sakit na nararamdaman.
I'm good, Silver. Sagot niya bago inalis ang tingin dito. Umorder siya ng panibagong baso ng alak sa bartender. Muli ay inis ang lagok ngayon. Maggie, that's enough. Wika sa kanya ni Silver nang muli niyang itaas ang kamay sa bartender para umorder. What? Bakit bawal ba akong umorder? I'm a customer here, aren't I? Baling niya sa lalaki. You don't look okay, Maggie. May problema ka ba? Tanong ni Silver habang seryosong nakatingin sa kanya. Kinunutan niya ng noo ang lalaki. Ano ngayon sa'yo kung may problema ako? Ano ngayon sa'yo kung gusto ko magpakalasing ngayon? I can't let you get drunk here, Maggie. Bakit? Dahil ikaw ang may-ari ng bar na to? Umiling si Silver bago tila lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Like I said earlier, may pinagsamahan tayo, Maggie. Lumunok siya at nag-iwas ng tingin. I appreciate your concern, but I don't need it, Silver. It was nice to see you again, but I hope this is the last time we'll see each other. Pagkatapos yung sabihin ni Maggie ay tumayo siya para sa akmang pag-alis. Subalit dahil sa biglaang pagtayo, ay bumuway siya at nawala ng balanse. Muntik na siyang matumba kung hindi lang siya mabilis na inalalayan ni Silver. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdaman ng kamay ng dating nobyo sa braso niya. Mahabang panahon man nang lumipas, subalit hindi pa rin nagbabago ang epekto ng lalaki sa kanya. Ihahatid na kita, Maggie. Wika ni Silver. Napaawang ang labi niya sa sinabi ng dating nobyo. I can manage, Silver. Anya bago tila napasang lumayo rito. Nakainom ka, Maggie. You're alone and you're a woman. I can't let you go home on your own. Kaya ko naman ang sarili ko, Silver. But you said kakauwi mo lang ng bansa, hindi ba? You're still not familiar with the changes here in the country. Mas marami ng masasamang loob ngayon kaysa dati. Katwiran ni Silver. Kung may matatawagan ka ngayon para sunduin ka dito, then I'll let you go. Pero kung wala, hayaan mo sanang ihatid na kita. Napalunok siya bago umiling. I have no one to call. Then allow me to drive you home. Okay lang ba? Wala sa sariling tanong niya kay Silver. Hindi ba ako makakaistorbo? It's fine, Maggie. Pauwi na rin naman ako eh. Hindi ako nagtatagal kapag nagpupunta ako dito sa bar. Of course, hindi siya nagpapagabi sa labas dahil pamilyado na siya. Wika ni Maggie sa isip. Pero ayos lang ba, Silver? I mean, I'm your ex-girlfriend. Yes, I know. But we ended up on good terms, Maggie. So what's the problem? Bahagyang nakakunot ang noong sagot ng lalaki. Wait, are you in a relationship right now? Lumunok siya at umiling. Wala. Ngumiti si Silver. Then I guess there's no problem. But what about your wife? Ano na lang ang sasabihin niya kapag nalaman niyang inihatid mo ang ex-girlfriend mo? Gusto niyang itanong sa lalaki, subalit pinigilan niya ang sarili. Noon pa man ay likas ng maginoo ang dating nobyo. Marahil para rito ay walang kahulugan ng pagtulong nito sa kanya. Kaya hindi nito naisip ang maaaring sabihin ng asawa nito. O maaaring tulad ni Silver ay maunawain ng babaeng pinakasalan nito. Ikaw lang ang nagbibigay ng mali siya dahil hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya. Wika kay Maggie ng isang bahagi ng isip. Alright, you can drive me home. Sa huli ay pagpayag niya sa lalaki. Tumikim siya at nagpatianod sa dating nobyo. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa sasakyan ni Silver. Hindi na siya nabigla nang pagbuksan siya ng pinto ng lalaki. Tulad ng sinabi niya, noon pa man ay gentleman na ito. Hindi ka pa rin nagbabago, Silver. Gentleman ka pa rin. Wala sa sariling wika niya sa lalaki. Umiti lang sa kanyang dating nobyo. Pagpasok ni Maggie sa loob ng kotse ay agad siyang napahugot ng malalim na hininga. Hindi niya akalaing pagkatapos ng 10 taon ay makakasama niyang muli si Silver sa sasakyan na ito. Seatbelt, Maggie. Bumaling siya kay Silver na hindi niya namalayang nasa driver's seat na. Umayo siya ng upo at hinawakan ng seatbelt. Sa pagmamadali niyang maikabit yon ay nagkamali siya. Let me. Ani Silver. Lumapit sa kanyang dating nobyo at ito ang nagkabit ng seatbelt niya. Muntik na niyang mahigit ang hininga nang halos magkalapit ng mukha nila ng lalaki. Salamat. Mahinang sambit niya kay Silver. You're welcome. Sayang na sayang, Maggie.
Mapait na wika niya sa isip habang kinakalma ang nagwawalang puso. Where do you live, Maggie? Sa Diamond Tower. May kondo ako ron. Inalis niya ang tingin sa lalaki. Doon niya napansin ang Rubik's Cube sa dashboard ng sasakyan nito. Wala sa sariling kinuha niya yon. Naalala niya na mahilig siyang maglaro ng Rubik's Cube noong bata pa siya. Saan ako yan? Wika ng dating nobyo. Mahilig siya sa Rubik's Cube? Baling niya kay Silver. Nakangiting tumango sa kanya ang lalaki. Yeah. Your daughter, what's her name? Napansin niyang sandaling natigilan ng kasama. Marigold. Anito bago tumikim. Marigold Sylvie Bonavista. That's her name. Bahagyang napaawang ang mga labi ni Maggie sa hindi inaasahang pangalan ng anak nito. Marigold, that's a beautiful name. I bet maganda rin ang anak mo. Muling sumulyap sa kanya ang lalaki. Jeez, kasing ganda niya ang mami niya. Tila muling piniga ang puso ni Maggie. Mabilis na ibinalik niya ang laruan sa dashboard at sumandal sa headrest ng upuan. Pumikit siya at nagkunwaring inaantok para itago ang pag-iinit ng sulok ng mga mata. This is the last time, Maggie. Pagkatapos nito, kakalimutan mo na si Silver. Mahigpit na wika niya sa isip. Nagpasalamat siya na hindi nagtagal ang biyahe nila. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa tapat ng building na tinutuluyan niya. Thank you, Silver. Pasasalamat niya sa lalaki. Humarap siya dito pagkatapos alisin ang suot na seatbelt. Ngayong malinaw sa kanya na masaya na ang dating nobyo sa sarili nitong pamilya, ay ito na ang huling pagkakataong gusto niyang makita ang lalaki. Bago siya bumaba ay gusto niyang kabisaduhin ang mukha nito na ilang taon niyang hindi nakita. Ngumiti si Silver. You're welcome, Maggie. Now that you're back, can I invite you for dinner? Dinner? Biglang gagad niya. Tumango ang dating nobyo. Yes, I want to do some catching up with you. But only if it's okay with you. Napalunok si Maggie. Gusto man niyang umuo sa kaharap, ay alam niyang mali yun at hindi niya maaaring gawin. I'm sorry, Silver. I can't. Hindi alam ng dalaga kung imahinasyon lang niya ang pagkabigong gumuhit sa mga mata ng lalaki. Dahil agad rin yung nawala. I understand, Maggie. Good night. Mag-ingat ka, Silver. Tanging sinagot niya rito bago bumaba ng sasakyan nito. Nang gabing yon, nakatulugan ni Maggie ang pag-iyak kasabay ng nabuong desisyon ng pagbalik sa Amerika. Sigurado ka talaga dyan, Maggie? Tanong sa kanya ni Jessa nang malaman nito ang plano niya. Nasa bahay siya ng pinsan ng araw na yon. Nagtatrabaho si Jessa sa harap ng laptop nito habang siya ay gumagawa ng sandwich para sa anak nito. I don't think kaya ko pang makita ulit si Silver, Jessa. I can't stay here knowing he's happy in his life. And I'm miserable. Natigilan sila sa pag-uusap nang tumunog ang cellphone ng pinsan. Nag-excuse ito para kausapin ng asawa. May problema ba? Tanong ni Maggie nang makita ang problemadong mukha ng pinsan. Nakalimutan ni Alonzo yung flash drive niya. Pinapadala sa akin sa school, hindi ko pa break sa trabaho. Isang teacher sa isang private school ang asawa ni Jessa na si Alonzo. Ako na lang ang magdadala. Pagbaboluntaryo ni Maggie sa pinsan. Really? Thank you, Maggie. Sakay ng binook na taxi service ay nagtungo si Maggie sa eskwelahan kung saan nagtuturo ang asawa ng pinsan. Agad naman niyang naibigay kay Alonzo ang pinadala nito. Palabas na si Maggie ng eskwelahan nang makita niyang nadapa ang isang batang babae, hindi kalayuan sa kanya. Agad na nilapitan niya ang bata at dinaluhan. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Maggie sa bata matapos itong tulungan tumayo. Bumaling sa kanya ang batang babae. Hindi maintindihan ni Maggie kung bakit tila huminto ang tibok ng puso niya nang matitigan niya ang mukha ng bata. Pamilyar ng mukha nito at tila nakita na niya sa kung saan. I'm fine, miss. My knee hurt a bit but it's okay. The pain is bearable. Sagot ng bata kasabay ng pagbiti nito sa kanya. Napansin niya ang maliit na gasgas sa bandang tuhod nito. Come on, gamutin natin ang sugat mo. Iginiya niya ang bata sa malapit na bench. Gamit ang panyo ay marahan niyang pinunasan ng ilang buhangin na kumapit sa tuhod nito. Medyo masakit to, okay? But we need to put alcohol sa sugat mo para malinis natin.
Anya sa bata nang maglabas siya ng maliit na bote ng alcohol. Lagi siyang meron nun sa bag. It's okay po, I'm a strong girl. Sagot ng batang babae. Tulad nga ng sinabi nito, bahagya lang nalukot ang mukha nito nang lagyan niya ng alcohol ang nagasgas na tuhod nito. Wow, you're really strong, sweetheart. Nakangiting wika ni Maggie sa bata. Tumayo siya at tinabihan ito. Gumanti sa kanya ng ngiti ang bata. Thank you po, miss. You're welcome. Mag-iingat ka na next time, okay? Bago pa niya mapigilan ng sarili ay hinawakan niya ang bangs nito at inayos yon. Wala rin sa sariling napatitig siya sa magandang mukha nito. Hindi niya maipaliwanag ang tila kakaibang pakiramdam na bumundol sa dibdib habang nakatingin sa mga mata ng batang babae. What are you doing here, miss? Do you have a kid studying here? Tanong sa kanya ng bata. Ngumiti siya rito at umiling. I was just asked to run an errand. How about you? Tapos na ba ang klase mo? Tumango ang bata. My class finishes by 11:30 a.m. I'm just waiting for my yaya. Ngumiti ang bata habang nakatingin sa kanya. You're so pretty, miss, and kind too. Tila may humaplos sa puso niya sa sinabi ng bata. Thank you. You're very pretty too, sweetheart. May asawa ka na po? Nabiglaman sa tanong ng bata ay mabilis naman siyang nakabawi at ngumiti. Wala. How about a boyfriend po? Muli ay umiling siya. Sa sagot niyang iyon ay tila nagliwanag ang mukha ng kaharap. Pwede ka pong maging girlfriend ng daddy ko? Napakurap si Maggie sa narinig. Girlfriend? Nakangiting tumango ang batang babae. Yes po, my daddy needs a girlfriend po, miss. Tumikhim si Maggie habang patuloy na nakatingin sa bata. Why would your daddy need a girlfriend? How about your mommy? Napansin niyang nabawasan ang ngiti sa mukha ng kausap. My mommy is already in heaven po. She passed away after I was born. I'm sorry about that. Marahang wika ni Maggie sa batang babae. Tila may tumiga sa puso niya sa sinabi nito. These past few days, I noticed Daddy was sad, so I think he needs a girlfriend. Can you be my daddy's girlfriend, Miss Ganda? Wika sa kanya ng batang babae bago muling bumalik ang ngiti sa mga labi nito. You know, gwapo ang daddy ko. He's kind too, and rich. He owns a recording studio and resto bars. Walang duda si Maggie sa sinabi ng bata na gwapo ang ama nito. Napakaganda kasi ng batang kaharap niya. Habang tumatagal siyang nakatingin dito, ay tila lalo pa itong nagiging pamilyar sa kanya. So, what do you say, miss? Pwede ka bang maging girlfriend ni daddy? Hinawakan nito ang magkabilang kamay niya. Pretty please po. Kinagat ni Maggie ang ibang labi. Nahihirapan siyang sumagot dahil tila hindi niya kayang hindian ng kaharap. Sa huli ay bumuntong hininga siya. You see, sweetheart, hindi ako pwede maging girlfriend ng daddy mo dahil hindi naman kami magkakilala. He doesn't know me, and I don't know him. Then I'll introduce you to him, Miss Ganda. What's your name po? Maggie. Matamis na ngumiti sa kanya kaharap. Nice to meet you, Miss Maggie. My name is Marigold, but my family calls me Mary. Kapag naging girlfriend ka ng daddy ko, you can call me Mary too. Marigold? Napaawang ang mga labing gagad ni Maggie sa babae. Habang nakatingin sa bata, ay unti-unti niyang napagtanto kung bakit ito pamilyar sa kanya. Her curly hair reminds her of Silver. Yes po. Anong pangalan ng daddy mo? Tanong niya sa kaharap. Rinig ni Maggie ang malakas na tibok ng puso niya. Sylvester Bonavista po, but everyone calls him Silver. I swear, Miss Maggie, my daddy is not only the best daddy, he's also the most handsome daddy in the world. Hindi mahabol ni Maggie ang tibok ng puso niya sa narinig. Ang batang kaharap niya ngayon ay ang 6 na taong gulang na anak ni Silver. Kung ganoon ay walang asawa ang lalaki dahil patay na yon. Pero sinong babaeng kausap ng lalaki sa cellphone nung nakita sila sa bookstore? Sigurado kang walang girlfriend ng daddy mo? Tanong niya kay Marigold. Yes po, Miss Maggie. Daddy promised he would tell me if he has one. Kung ganoon, maaaring ang kausap ni Silver sa cellphone nung araw na yon
ay ang anak nito. Nang mga sandaling yon, tila may isang bahagi ni Maggie na nagdiwang sa kaalaman na walang asawa si Silver at wala rin itong nobya. Okay, I will be your daddy's girlfriend, deklara niya sa kaharap. Really? Nangingilig ang matang tanong ni Marigold. Kasabay ng muli niyang pagtango sa bata ay niyakap siya nito. Tila naman may mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Thank you, Miss Maggie. I can't wait to tell Daddy about this. Masayang wika ng bata. Humiwalay ito sa kanya at sumulyap sa suot na relo. Sana dumating na si Yaya. Napasulyap rin siya sa relong suot ng batang babae. Dahil sa ginawa ay napansin niyang hugis pusong marka sa braso nito. Pamilyar yun kay Maggie dahil meron din siya noon. Wala sa sariling hinawakan niya yun at pinagmasdan. Oh, I have this birthmark po, Miss Maggie. Sabi ni Daddy pareho daw kami ng mami ko. Napatitig siya sa mukha ng bata bago napalunok. Really? Anong pangalan ng mami mo? Margaret po. Oh, your name starts with letter M too. Tila huminto ang tibok ng puso ni Maggie. Sa pagkakataong yun, habang nakatingin sa mukha ni Marigold, ay napagtanto niyang hindi lang basta pamilyar sa kanya ang mukha nito dahil sa kulot nitong buhok. Pamilyar ang mukha nito dahil ganoon din ang mukha niya noong bata siya. Marigold's face resembled hers when she was a kid. This child is mine. Walang pagdududang wika ni Maggie sa isip. Yun ang dahilan kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman para sa bata. Nang mga sandaling yon ay pumasok sa isip ni Maggie ang panahong nag-donate siya ng kanyang egg cell sa isang fertility bank sa Amerika dahil nangangailangan siya noon ng pera. Sagad na ang credit card niya. Since legal naman na pag-donate ng egg cell sa Amerika at may nakukuhang compensation ng donor, pikit mata siyang nag-donate. Marigold was a product of IVF at sigurado siya ang egg cell niya ang nakuha ni Silver. Hindi niya alam kung sinadya yun ni Silver o hindi. Ang tanging sigurado niya ng mga sandaling yun ay anak niya si Marigold. Kalahati ng genes niya ay bumubuo rito. Miss Maggie, are you okay? Tanong sa kanya ni Marigold. Sa halip na sumagot ay kinabig niya ang bata at ikinulong sa mga bisig niya. Kasabay ng ginawang pagyakap dito ay bumagsak ang luha sa mga mata niya. Why are you crying? Are you hurt somewhere po? Tanong sa kanya ng bata nang pakawalan niya ito. Ngumiti siya habang tinutuyo ang pisngi. No, I'm just happy. Tila magtatanong ang bata nang tumagos ang tingin nito sa kanya. Oh, my daddy is here, not Yaya. Daddy! Muling nagwala ang puso ni Maggie sa narinig. Pumihit siya paharap sa direksyon ng tinitingnan ni Marigold. Tulad ng inaasahan, sumalubong sa kanya ang bulto ni Silver. Napansin niyang tila pinanawan ng kulay ang mukha ng dating nobyo nang magtama ang kanilang mga mata. Daddy, you didn't tell me na ikaw ang susundo sa akin. Wika ni Marigold sa ama. Oh, I wanted to surprise you, sweetheart. Sagot ni Silver sa anak. Hindi inihiwalay ang tingin kay Maggie. Daddy, I want you to meet Miss Maggie. Tulungan niya ako kanina nang madapa ako. Miss Maggie, this is my daddy. Kilala ko ang daddy mo, Marigold. Wika ni Maggie sa anak. Namilog ang mga mata ng bata. Wow, really, Miss Ganda? You and daddy know each other pala? Tumikhim naman si Silver at bumaling sa anak. Sweetheart, can you stay in the car for a while? Mag-uusap muna kami ni Miss Maggie. Tila gusto pang magtanong ni Marigold, subalit sa huli ay tumango na lamang ito kay Silver. Inihatid ni Silver ang anak sa kotse nito na nasa hindi kalayuan bago ito bumalik sa kanya. Maggie. Mahinang sambit ng lalaki. Naupo ito sa tabi niya. You had your daughter through IVF procedure, didn't you? Diretsong tanong niya kay Silver. I did, Maggie. Sagot nito. I had her through IVF in a laboratory in New York. Doon din ako bumili ng egg cell na ginamit para mabuo siya. Sa New York din ako kumuha ng surrogate mother. 8 years ago, I donated my egg cell to an egg bank facility in New York, Silver. Sigurado ako na ang egg cell na dinonate ko ang nabini mo. Sambit niya kay Silver. Yun lang ang dahilan kung bakit kamukha ko si Marigold.
kung bakit pareho kami ng balat sa braso. You're right. The moment I saw my daughter, I already knew there's a possibility that you're her mother. Kahit hindi sinabing sa akin ng facility ang pangalan ng donor na binili kong egg cell, alam kong ikaw yun, Maggie. I don't need a DNA test to confirm dahil sobra naman kayong parehong-pareho. Bakit ka ba nag-donate noon? Nagipit kasi ako noon sa dami ng gastos kay Papa. One of my friends told about donating egg cell at may compensation na makukuha, kaya sinubukan ko. Nakapasa naman ako sa mga test. Well, maybe meant to be na ako makabili ng egg cell mo. And now I have Marigold. I have a daughter. Hindi makapaniwalang wika ni Maggie sa sarili. I have a daughter I didn't know about. I couldn't believe this, Silver. Anya kasabay ng muling pagbagsak ng luha sa mga mata niya. Me either, Maggie. Hindi ko inaasahan na sa lahat ng egg cell na makukuha ko, yung sa'yo pa talaga. What a coincidence, right? Humugot siya ng malalim na hininga at muling bumaling sa lalaki. You told her mother is dead? Lumunok si Silver. That's the easiest explanation I could give her kung bakit wala siyang ina. She's just a child, Maggie. Hindi niya maintindihan kapag ipinaliwanag ko kung paano siya nabuo. Kinigat niyang ibabang labi at binunasan ng basang pisngi. We met 2 times before this. Wala kang planong sabihin sa akin ng tungkol kay Marigold? At first, I don't have any plan, Maggie. Ayokong magulo ang buhay mo at ayoko ring masaktan ng anak ko kung sakaling may pamilya ka na pala. But I changed my mind when I found out you're still single. Bala kong ipaalam sa'yo. But you rejected me when I asked you to meet again. I'm sorry. I thought you already have a family. That you already have a wife. Sinalubong ng binata ang mga mata niya at tipid ng umiti. I don't have a wife, Maggie. Nor a girlfriend. I only have my daughter with me. Isang nakikiusap ng ngiti ang ibinigay niya kay Silver. I want to be part of Marigold's life, Silver. I know wala akong karapatan sa kanya at tanging egg cell ko lang ang ambag ko sa buhay niya. But please, I want to get to know her. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong maging parte ng buhay niya bilang ina niya. Hinawakan niya ang kamay ng dating nobyo. Please, allow me this chance, Silver. Ngumiti sa kanya si Silver kasabay ng marahang pagpisil sa kamay niya. Hindi mo kailangan makiusap sa akin, Maggie. You and our daughter deserve to know each other. So yes, I'll introduce you to her as a mother. Sa sinabing yun ng binata ay muling nangilid ang luha sa mga mata niya. Thank you, Silver. Bago pa niya napigilan ng sarili ay niyakap na niya ang lalaki. Thank you. Thank you. Shh! You don't have to thank me for this, Maggie. Marahang sagot ng binata kasabay ng paghagod nito sa likod niya. Hindi alam ng dalaga kung gaano sila katagal ni Silver sa posisyong yun bago siya lumayo sa binata. I'm sorry. Nahihiyang wika niya nang mapagtanto ang ginawang pagyakap dito. Hindi ko lang napigil ang sarili ko. I'm just really overwhelmed. Ngumiti sa kanyang lalaki. It's fine, Maggie. I understand. I will leave you here for a while and talk to our daughter. Is that okay? Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya nang marinig niya salitang our daughter mula kay Silver. Pinanood niyang puntahan ni Silver ang anak nila sa kotse nito. Ilang sandali pa ay lumabas ang mag-ama ng sasakyan. Tumayo siya upang salubungin ang anak. Napansin niya ang bahagyang namumulang mata ni Mary habang naglalakad palapit sa kanya. Miss Maggie, is it true that you're my mommy? Tanong sa kanya ni Marigold. Nangingilid ang luhang tumango siya sa anak. It's true, sweetheart. I'm your mommy. Niyakap niya ang anak. Muli, kusang bumagsak ang luha niya nang maramdaman na niyayakap siya nito pabalik. I'm sorry. I'm sorry I didn't know about you, anak. I still don't understand what Daddy had told me. Wika ni Marigold nang maghiwalay sila. Hinawakan nito ang mukha niya. But I'm happy. I'm happy to know that my mommy is not dead. I'm happy to know that you are my mommy. I'm happy too, sweetheart. Masayang-masaya si mommy. Sagot niya sa anak. Dinala niya ang mga kamay nito sa mga labi at hinalikan. I hope you give mommy a chance na makabawi sa'yo, okay? I promise, baby. Babawi si mommy sa lahat ng pagkukulang niya sa'yo.
Sumisinghot na tumango sa kanya ang anak bago siya nito muling niyakap. Habang nasa bisig niya ang anak, ay bumaling siya kay Silver na nakatayo sa likod nila. Namumula rin ang gilid ng mata nito sa nagbabadyang luha. Nang mga sandaling yon, hindi maipaliwanag ni Silver ang kasiyahang nararamdaman sa dibdib. Hindi niya inaasahan ang mangyayaring eksenang yon. Sumama si Maggie sa kanila paalis ng eskwelahan. Napansin niya na agad na palagay ang loob ng anak kay Maggie. Habang kumakain sila sa restaurant na pinuntahan nila, ay patuloy ang pag-uusap ng mag-ina. Mary, sweetheart, pakainin mo naman ang mami mo. Wika ni Silver sa anak nang mapansin na hindi nakakakain si Maggie dahil sa katatanong ng bata. Sorry, Mommy. You eat first po muna. Nakangusong wika ni Mary sa ina. No, it's okay, baby. Ngiti naman ni Maggie sa anak. Sinalinan ni Silver ng inumin ang baso ng anak. Pagkatapos ay isinunod niya ang kay Maggie. Pareho kayo ni Mary na mahilig sa iced tea. Hindi napigilang wika niya sa babae. Talaga? Nakangiting wika ng dating nobya. Yes, Mommy. I loved iced tea po. Sambit ni Marigold sa ina. Soon, madidiscover mo pang pagkakapareho niyo ng anak natin. Anya sa dating nobya. Mabilis nang umiti sa kanya si Maggie. Bumilis ang tibok ng puso ni Silver nang masilayan ang ngiting yun ng dalaga. Nang mga sandaling yun, ay walang ibang gustong gawin ng binata kundi pakatitigan ng dating nobya. Subalit pinigilan niya sarili. Pagkatapos nilang kumain, ay napapayag ng anak si Maggie na sumama sa kanila pauwi sa mansyon ng mga magulang. Naabutan nila roon ng ina na labis na nabigla nang makita kung sino ang kasama nilang mag-ama. It was nice to see you again, Maggie. Wika ng inang si Sabrina sa babae. Sa 3 taong relasyon nila Maggie ay nakilala ng dating nobya ang pamilya ni Silver. Same here po, Mrs. Benavista. Sagot ni Maggie sa ina ng binata. Pinigilan ni Silver ang mapangiti nang mapansin na bahagyang namumula ang pisngi ng dating nobya. She's still cute when she blush. Wika ni Silver sa isip. Mrs. Benavista? Dear, call me Tita Sabrina like you used to. Wika ng ginang kay Maggie. Tumikim si Maggie at ngumiti. Pagkatapos sandaling kumustahin ni Sabrina si Maggie, ay niyaya ito ng anak patungo sa kwarto nito. Hinayaan ni Silver ang kanyang mag-ina. Naiwan siya sa sala kasama ang ina. You still love her, Silver, right? And you want her back? Diretsong tanong sa kanya ng ina. I do, Mom. But my feelings are not my priority right now. Mas importante sa akin ngayon ang relasyon ng mag-ina ko. My feelings for Maggie can come later. Sagot ni Silver sa ina. That's a good decision, anak. Alam kong sa huli ay mabubuo rin ang pamilya mo. Tingin ko naman ay mahal ka pa rin ni Maggie. Lalo na at nalaman niya na may anak kayo. Sana nga po, Mami. Ngayong nalaman ng binata na hanggang ngayon single pa ang dating nobya, gagawin niya lahat upang makuhang muli ang loob ni Maggie. Are we going to see each other again, Mommy? Tanong ni Marigold sa ina nang magpaalam si Maggie sa anak ng gabing yon. We will, baby. For now, kailangan mo na umuwi ni Mommy. Okay, Mommy. See you tomorrow po. I love you. I love you too, baby. Sagot ni Maggie sa anak. Nagpaalam din si Silver sa anak dahil ihahatid niya si Maggie pa uwi. Thank you for giving me a chance to be a part of our daughter's life, Silver. Wika sa kanya ni Maggie habang nasa biyahe sila. Thank you too, Maggie, for accepting our daughter. I thought she'd get mad at me for lying about you. But she said she understood when I tried to explain to her our situation. Ngumiti sa kanyang babae. Matalinong bata si Mary. Isa pa, mahal na mahal ka niya para magalit siya sa'yo. You're a great father to her, Silver. Tila may humaplo sa puso niya sa narinig mula sa dating nobya. When I had her, I promised myself I'll be the best father to her, Maggie. Ginawa ko ang lahat para mapalaki ko siya ng maayos, kahit na kaming dalawa lang. Hindi na ako nangarapan na mag-asawa pagkatapos mo akong iwan. Sabi ko sa sarili ko, anak lang sapat na sa akin. I'm sorry about the past, Silver, but I'm proud of you. Your words mean a lot to me, Maggie. So thank you. Sigurado ako magiging mabuting ina ka rin sa kanya. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting ina ako sa kanya. Nakangiting sagot sa kanya ng dalaga.
Nang mga sandaling yon ay gusto niyang abutin ng kamay ni Maggie at hawakan. Subalit nagkasya siya sa pagngiti sa dating nobya. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa condo building na tinitirhan ng dating nobya. Salamat, Silver. Mag-ingat ka pa uwi. Good night, Maggie. Hindi napigilan ni Silver ang ngiti sa mga labi habang nagmamaneho pabalik sa mansyon ng mga magulang. Samantala, pagdating ni Maggie sa unit niya, ay tinawagan niya ang pinsang si Jessa. Labis na nabigla ang babae sa mga sinabi niya. So, what now? Sinabi mo na ba kay Silver na hanggang ngayon mahal mo pa rin siya? Tanong sa kanya ng pinsan. Hindi pa. We haven't had the chance to properly talk. Isa pa, gusto kong unahin muna ang anak ko. Nakakapaghintay ang nararamdaman ko kay Silver. Now that I found out that he's single, I'll do everything to get him back. Sagot niya sa kausap. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan nila ni Silver, ay nagpunta si Maggie sa paaralan ni Marigold upang sunduin ang anak. Mommy, now that you're back, are you and Daddy going to be together again? Tanong kay Maggie ng anak habang kumakain sila ng ice cream. Pagkatapos ng klase ni Mary, ay nagyaya itong kumain ng ice cream sa shop sa labas ng eskwelahan nito. Bumaling siya sa anak at marahang umiti. Nang mapag-isa sila ng bata kahapon, ay naipaliwanag na niya rito ang nangyari sa kanila ng ama nito. Well, like I told yesterday, baby, it was my fault why your daddy and I broke up. I left him. But now that I'm back, I will do everything to get your daddy back. I will do everything for us three to be together. Does that mean you still love Daddy, Mommy? Yes, baby. Walang alinlangang pag-amin niya sa anak. But can I ask you not to tell Daddy? I need to talk to him first. Don't worry, Mommy. Secret muna po natin. Nakangiting tango sa kanya ng anak. Pagkatapos nilang kumain ng ice cream ay niyaya siya ng anak na puntahan si Silver sa trabaho nito. Surprise, Daddy! Wika ni Marigold sa ama nang abutan nila si Silver sa opisina ng recording label ng pag-aari nito. Tumikhim si Maggie bago humiti sa lalaki. Sorry sa istorbo. Nagyaya si Mary na puntahan ka. It's fine, Maggie. I'm happy you two are here. Ngiti sa kanya ni Silver. By the way, may dala kaming pizza. It's still your favorite, right? O nagbago na? Paborito ko pa rin yan, Maggie. Hindi naman nagbago eh. Tila makahulog ang wika nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. I'm surprised you still remember. Tumikhim ang dalaga para kontrolin ang pagwawala ng puso. Of course, hindi ko naman nakalimutan, Silver. Pagkatapos magpadala ni Silver ng maiinom sa sekretary nito, ay kinain nila ang dalang pizza. Magkatabi sila ni Marigold sa sofa habang nasa harap nila si Silver. Matagal na tong record label mo? Tanong niya kay Silver. 3 taon pa lang, Maggie. When our band disbanded, nag-venture ako sa resto bars. Then 3 years ago, I put up this record label to help indie bands. Iginala niya ang tingin sa opisina ni Silver. Malawak yun at kumpleto sa gamit. Napansin niya ang ilang award na nakadisplay sa isang maliit na shelf. Meron ding mga gitara na nakasabit sa pader. Mommy, did you know that Daddy plays guitar? Baling sa kanya ni Marigold. Ngumiti siya sa anak. I know, sweetheart. Nakilala ko ang daddy mo nung nagbabanda pa siya. Oh, right. I remember Daddy's kwento. Sabi niya you two met while he's performing in a gig. Bumaling si Maggie kay Silver. Kinukwento mo ako sa anak natin? Yes, Mommy. Si Marigold ang sumagot sa kanya. Lagi ko po kinukwento sa akin ni Daddy. Nagdiwang ang puso niya sa sinabi ng anak. Nang muli niyang ibalik ang tingin kay Silver, ay napansin niyang bahagyang namumula ang mga tenga nito. Ano naman ang kinukwento mo sa anak natin? Tanong pa niya sa binata. Tumikhim si Silver. Well, naikwento ko kay Mary kung paano mo ako pinuntahan sa stage noon at inalok na makipag-date sa'yo. Sa pagkakataong yun ay si Maggie naman ang namula sa sinabi ni Silver. Bigla ay bumalik sa kanya ang unang pagkikita nila. Unang beses pa lang nakita ni Maggie si Silver na tumutugtog sa stage, ay nakaramdam na siya ng matinding paghanga sa lalaki. Kaya bago mawala sa paningin niya ang binata ng gabing yon, ay naglakas loob siyang alukin ito ng date. Mommy, is that true? Nakangusong bumaling siya sa anak. Yeah, baby.
It was me who asked Daddy first for a date. Wala eh. Ang gwapo-gwapo kasi ng daddy mo. Tapos ang galing pag nabugtog. Ibinalik niya ang tingin kay Silver. Tinigilan niyang mangiti nang mapansin niyang maging ang leeg nito ay namumula na. Yun ang isa sa mga bagay na gusto niya sa dating nobyo. Kahit na lalaki ito ay mabilis itong mag-blush. Daddy, you're blushing. Wika ni Mary sa ama. Are you kinikilig ba? Lalong namula ang mukha ni Silver. Hey, saan mo natutunan ng word na yan, sweetheart? Kay Tita Serena. She said she's blushing because kinikilig siya kay Tito Matthew. So, Daddy, are you blushing because you're kinikilig din? Tumikhim si Silver. I'm blushing because it's hot. Manghang yung hot sauce, anak. Alam man ni Maggie na nagsisinungaling si Silver, subalit hindi na siya nagkomento sa isinagot nito. Ang importante ay masaya ang puso niya ngayong nalaman niyang hanggang ngayon ay may epekto pa rin siya kay Silver. Nang kagatan ng lalaki ang hawak na pizza ay napansin niya ang ketchup sa sulok ng labi nito. Kumuha siya ng tissue. Subalit sa halip na iabot yun sa binata, ay siya mismo ang nagpuna sa sulok ng labi nito. Napaawang ang labi ni Silver sa ginawa niya. Thank you, Maggie. How about me, Mommy? Tanong sa kanya ni Marigold. Nang bumaling siya sa anak, ay nakanguso ito sa kanya. Tulad ng ginawa kay Silver ay pinunasan din niya ang mga labi ng anak. There, sweetheart. Thank you, Mommy. Malaki ang ngiting wika ni Marigold bago siya bigyan ng matunog na halik sa pisngi. Binalot ng mainit na bagay ang puso niya. Nang tumingin siya kay Silver, ay nakita niyang may ngiti sa mga labi ng lalaki. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik si Silver sa trabaho nito habang tinulungan niya si Mary sa homework nito. Ang galing naman ng baby ko. Puri niya sa anak habang nagsasagot sila ng simpleng math equation. Thanks, Mommy. Mana po ako kay Daddy. He's good at math too. What's your work po, Mommy? I'm a chemist, baby. I mostly work in a laboratory. Halos 8 taon siya nagtrabaho bilang chemist sa Amerika bago siya nag-resign para sa pag-uwi ng Pilipinas. Wow! You're a scientist, Mommy? Namilog ang mga matang sambit ng anak. Ang cool ni Mommy, di ba, sweetheart? Wika ni Silver sa anak bago pa siya makapagsalita. Tumango-tango si Marigold sa ama. My mommy is so pretty and smart. Nag-init ang pisngi niya sa pamumuri sa kanya ng mag-ama. Hapon na nang lumabas silang tatlo sa opisina ni Silver. Kumain pa sila ng hapunan bago nagpa siya ang mag-ama na ihatid siya. Habang nasa biyahe sila ay nakatulog na sa backseat ang anak. Mary is such a sweet kid. Komento ni Maggie habang nakatingin sa natutulog na anak. Mana sa'yo. Bumaling sa kanya ang dating nobyo. Really? You were a sweet boyfriend, Silver. Mahinang wika niya sa nobyo. Bumaling siya rito at ngumiti. Alagang-alaga mo ko nun. Ang daming naiinggit sa akin nun dahil ako ang girlfriend mo. You were simply the best boyfriend I've ever had. Huminto ang sasakyan ni Silver. Napansin ni Maggie na nasa tapat na sila ng condo building niya. If I was the best boyfriend, what happened to us, Maggie? Why did you fall out of love? Tila piniga ang puso niya sa tanong na yun ni Silver. Inalis niya ang suot na seatbelt bago bumaling at humarap sa dating nobyo. I'm sorry, Silver. I'm sorry for leaving you 11 years ago. I'm sorry for breaking up with you. I'm sorry for breaking your heart. Mula nang iniwan kita, hindi na ako sumubok magmahal pa ng iba. Maggie. 11 years ago, I told you I don't love you anymore. But that's not true. Hindi ko gustong saktan ka noon pero wala akong choice dahil kailangan kong umalis. May papa. He was diagnosed with cancer that time. Kinailangan namin magpunta sa Amerika para sa pagpapagamot niya. Maggie, you could have told me the truth. Bakit kailangan mo magsinungaling at makipaghiwalay sa akin? Pwede naman akong tumulong sa inyo. Because I don't want to burden you with my problems, Silver. May sakit nun si Papa. May problema ang negosyo namin at hindi ko alam kung kailan kami babalik sa Pilipinas. Lumunok siya bago nagpatuloy. Pinagsisihan ko man ang desisyon na yon. Alam kong hindi ko mababawi ang nagawa ko. For years, I tried to forget you, Silver. Pero hindi ako nagtagumpay.
Kahit anong gawin ko, hindi ka nawala rito sa puso ko. At nang magkita tayong muli pagkatapos ng maraming taon, napatunayan ko sa sarili ko na ikaw lang talaga ang lalaki mamahalin ko habang buhay. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nang malaman ko na wala ka pang asawa at ako pala ang nanay ng anak mo. It was like the universe was giving me a second chance to make everything right. That the universe gave me a second shot at happiness. Sinalubong niya ang mga mata ni Silver. Ngayon binigyan ako ng ikalawang pagkakataon para makalapit sa'yo. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong yon. So, I'm telling you now, Silver. I will make you fall in love with me again. Gagawin ko lahat para makabawi sa'yo. At sa anak natin. Gagawin ko lahat para matanggap mo ulit ako sa puso mo. Maggie, are you for real? Mahinang sambit ni Silver habang nakatitig sa kanya. Dahan-dahan siyang ngumiti sa binata. I am Silver. I will make it up to you. Kung kinakailangan ligawan kita para makuha kong muli ang puso mo, gagawin ko. Umawang ang mga labi ng binata. Tila hindi makapaniwala sa mga sinabi niya. Maggie, hindi mo na kailangan gawin yan. Lalong hindi mo kailangan manligaw. Dahil hindi lang ikaw ang hindi nakalimot sa nararamdaman mo para sa akin. Nahinto sa pagsasalita si Silver nang hawakan niya ang kamay nito. Please let me do this, Silver. Bago mo ako muling tanggapin sa puso mo, hayaan mo munang makabawi ako sa'yo. Hayaan mo munang patunayan ko sa'yo ang nararamdaman ko. Hayaan mong patunayan ko na hindi ko ito ginagawa para lang sa anak natin. Na ginagawa ko to dahil mahal kita. Mahal pa rin kita. Okay, if that's what you want, Maggie. Mahinang pagpayag ng binata sa kanya. Thank you for the chance, Silver. Pangako babawi ako sa iyo at sa anak natin. Then I will look forward to that. Ngumiti siya rito bago sumulyap sa natutulog na anak. Sige na, iuwi mo ng anak natin. Mag-ingat kayo, and see you tomorrow. Good night, Maggie. Good night, Silver. Masuyong sagot niya sa lalaki. Bago siya bumaba ng sasakyan, ay mabilis na hinalikan niya ang lalaki sa pisngi na siyang ikinabigla nito at nakapagpangiti naman kay Maggie. Kinabukasan, muling sinundo ni Maggie ang anak sa eskwelahan. Mommy, why are you holding flowers? Puna ni Marigold nang mapansin ang bouquet ng puting rosas na hawak niya. This is for your daddy, sweetheart. Really? Di ba po boys ang dapat na nagbibigay ng flowers sa girls? Inosenteng tanong ng anak. Well, yes. In the society standard, boys dapat ang nagbibigay ng flowers sa girls. Pero wala rin namang mali kung ang babae magbibigay ng bulaklak sa lalaki. Paliwanag ni Maggie sa anak. Sa kaso namin ng daddy mo, ako ang may kasalanan sa kanya, kaya bibigyan ko siya ng flowers. Nakangiting tumango ang anak. I'm sure daddy will love that, mommy. Tulad nga ng sinabi ni Marigold, nabigla si Silver nang makita ang bulaklak na dala niya para dito. Are you really serious with what you said last night, Maggie? Anito sa kanya. Ngumiti siya kay Silver. Seryoso ako nang sabihin kong babawi ako sa'yo, love. Masuyong wika niya gamit ang endearment nila sa isa't isa noong magnobyo pa lamang sila. Napaawang ang labi ng binata. Napangiti naman si Maggie sa reaksyon nito. Isang dekada nang lumipas pero ang gwapo mo pa rin kapag nag-blush ka. Alam mo ba yun? Tumikhim si Silver at bahagyang natawa. Ikaw, bakit lalo kaya itong naging bolera? Ngumisi siya sa lalaki. Alam mong hindi ko galing mambola pagdating sa'yo, Silver. Really, Maggie? Remember nung una tayong nakita? Binola-bola mo agad ako para pumayag ako makipag-date sa'yo. Sinabi mo pang ang galing kong mag-gitara, kahit alam kong nawala ako sa tono nun. Napanguso siya. Ikaw naman, kunwari ka pang bakipot. Pero later on, nalaman ko na kaya ka pala ng sintonado sa pagtugtog dahil natulala ka sa akin. Sa alang-alang yon ay pareho silang napangiti ni Silver sa isa't isa. Kung hindi pa siguro umiksena ang anak ay hindi pa sila maghihiwalay ng tingin. Mommy, Daddy, hindi pa po ba tayo kakain? Gusto ko na ng burger. Untag sa kanila ng anak. Sabay silang bumaling sa bata. Sorry, sweetheart, yung daddy mo kasi. Wika ni Maggie sa anak bago inasikaso ang dalang pagkain mula sa paboritong fast food restaurant ni Marigold. What did Daddy do, Mommy?
Masyadong gwapo, na-distract tuloy ako. Nang ibaling niya ang tingin kay Silver, ay namumula ang mukha nito. Kumindot lang siya sa lalaki bago ipinagpatuloy ang ginagawa. OMG, Daddy, you're blushing again. Puna ni Mary sa ama. Yung mami mo kasi masyadong nagpapakilig, sweetheart. Sagot ni Silver sa bata. Sa pagkakataong yun ay si Maggie naman ang nag-blush. Ipinaglipat-lipat naman ng bata ang tingin sa kanila ni Silver. Pagkatapos ay ngumiti ito. You two are cute, Mommy and Daddy. Just like the K-drama na laging winawatch ni Yaya. Natawa lang si Maggie sa sinabi ng bata. Habang kumakain ay inasikaso niya ang kanyang mag-ama. There, baby. Masuyong wika ni Maggie sa anak nang punasan niya ang ketchup sa sulok ng labi nito. Nang ibaling niya ang tingin kay Silver, ay napansin niya ang mayonnaise sa baba nito. Lumapit siya sa binata at pinunasan din yon. Alam nyo, mag-ama nga kayo. Nakangusong wika niya sa dalawa. You're so sweet, Mommy. Right, Daddy? Wika naman ng anak nila nang ngiting-ngiti at tila kinikilig sa mga magulang. Yeah, even before, Mommy has been like that, sweetheart. Every time I was sick before, she would always take care of me. Mommy, kapag nagkasakit ako, aalagaan mo rin po ba ako? Baling sa kanya ng anak. Ngumiti siya. Of course, baby. I will take care of you and Daddy too. Aalagaan ko kayo pangako. We will take care of you rin, Mommy. Kaming dalawa ni Daddy. Hindi napigilan ni Maggie ang pag-iinit ng sulok ng mga mata. Noong mamatay ang mga magulang, inakala ng dalaga na magiging mag-isa na lamang siya sa buhay. Subalit mabait ang tadhana dahil pag-uwi niya ng Pilipinas ay pinagtagpo nito ang landas niya at ng kanyang mag-ama. Mommy, are you about to cry? Nag-aalalang tanong ni Marigold. Nakangiting umiling si Maggie. I'm just happy, sweetheart. I'm so happy I have you and Daddy. We're happy too, Mommy. Niyakap siya ng anak bago bumaling sa ama. Tulad ni Marigold ay bakas ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Daddy, kiss mo naman si Mommy para di na siya mag-cry. Oh, I forgot. Right, you can't kiss because you're still not together. Mommy's still making ligaw. Yes, baby. Daddy and I can't kiss because I'm still courting him. Bahagyang natawang wika niya sa anak bago kumindat kay Silver. Nang sandali silang iwan ng anak para mag-CR, ay bumaling sa kanya ang lalaki. Sinabi mo sa anak natin na nililigawan mo ko, love? Nakanguso siyang tumango. Bakit? Nahihiya ka ba, Silver? Tumikim ito. I mean, ano na lang ang sasabihin ng anak natin? Ako pa talaga nagpapaligaw sa'yo. It's okay. Naipaliwanag ko ng maayos sa anak natin kung bakit ko ito ginagawa. And like you said, matalino ang anak natin. Pinagmasdan ng lalaki ang mukha niya. Pagkatapos ay marahang umiti. I know you're sad because of what happened to your parents, Maggie. But you're not alone in life. You have us, me and Mary. We are a family. Ngumiti siya. Thank you, Silver. Kinigat niyang ibabang labi habang nakatingin dito. Can I hug you right now? Of course you can. Really? Pero naniligaw pa lang ako sa'yo. Bahagyang natawa ang binata. Talagang sineseryoso mo yung paniligaw na yun, ha? Siyempre. Well, hinalikan mo naman ako nung sinabi mong manliligaw ka muna. So I guess pwede mo akong yakapin. Come on. Anito, bago inilahad ang braso. Yumakap nga si Maggie sa binata. Namiss ko ang yakap mo, Silver. Ano mo yung pakiramdam na pagkatapos ng mahabang panahon, nakauwi na ako? That's how I feel right now, Silver. Finally, nakauwi na ako ulit sa'yo. Naramdaman niya ang masuyong paghaplos nito sa buhok niya. I missed you too, Maggie. Thank you for coming home. Nag-angat siya ng tingin sa lalaki at ngumiti. Pagkatapos ay muli niyang isinandal ang ulo sa dibdib nito. Ni hindi niya namalayan na nakabalik na ang anak nila. Mommy, Daddy, why are you hugging without me? Sali po ako. Excited na ani Marigold bago yumakap sa kanilang dalawa. Pareho silang natawa ni Silver. Nang araw na yon ay maaga silang umalis sa opisina dahil ayon kay Silver ay tapos na ang trabaho nito.
Dumiretso sila sa mall dahil nagyaya si Marigold na manood ng pambatang movie. Pagkatapos ng 2 oras sa sinehan ay nagpunta sila sa arcade section ng mall. "Go, Daddy! Shoot the ball!" Pag-cheer ni Mary sa ama. Hawak ni Silver ang bola ng basketball at naghahanda sa pagbato niyon sa ring. "Daddy, if you shoot the ball, may kiss ka kay Mommy." "Sweetheart, I thought we can't kiss dahil we're still not together." Ani Maggie sa anak. "Sa cheeks lang naman, Mommy." Nakangising lingon sa kanya ng anak bago ibinalik ang atensyon sa ama. "Dali na, Daddy!" Pinanood nilang mag-ina ang sunod-sunod na paghagis ni Silver ng bola. Napatalo ng anak nang pumasok ang lahat ng yun sa ring. Nakangiting bumaling sa kanila si Silver. Nakipag-high five ito sa anak bago bumaling sa kanya. "May kiss daw ako sa'yo." Bahagyang nakaangat ng kilay na tanong ng lalaki. "Well, kung gusto mo lang naman." Nakangusong sagot ni Maggie sa ama ng anak. Sa halip na sumagot ay ngumiti si Silver. Kasunod niyon ay naramdaman niya ang paglapat ng malambot na labi nito sa pisngi niya. Nag-init ang pisngi ni Maggie kasabay ng pagsirko ng puso niya. "Ay, si Mami naman ang kinikilig." Tukso sa kanya ng anak. Malaki ang ngiti nito habang nakatingin sa kanila ni Silver. "Ito kasing daddy mo eh." Nakangusong sagot ni Maggie. "So, hindi mo tinatanggi. Kinilig ka nga." Tila natutuwang tanong ni Silver sa kanya. "Even before, never ko naman itinanggi kapag kinikilig ako sa'yo. I always make sure you know it." Sagot niya sa lalaki. "So yes, hindi ko itatanggi na kinilig ako sa ginawa mo. I thought I'd never experience this feeling again." "Huwag kang magsalita ng ganyan sa akin kapag kasama natin ang anak natin." Mahinang wika ni Silver dahil nakatingin sa kanya. "Bakit naman?" "I might kiss you on the lips in front of our daughter, love." Sa kabila ng pagwawala ng puso ay nagawa niyang umiti sa binata. "Bawal pa ang kiss sa lips. Naniligaw pa lang ako sa'yo, remember?" Anya bago bumaling sa anak nila. "Come on, sweetheart. Sa iba naman tayo maglaro." Yakag niya rito. Pagdating ng weekend ay muli silang lumabas na mag-anak. Pagkatapos nilang dalhin sa Ocean Park ang anak ay nagpunta sila sa isang sikat na theme park. "Naalala mo nung niyaya kita dito? Sabi mo ang corny pero ikaw naman tong ayaw umalis." Wika ni Maggie kay Silver. Napangiti siya nang maalala ang unang date nila ng lalaki na naganap sa naturang theme park. "Mommy, sabi ni Daddy dito kayo unang nag-date. Totoo po ba?" Tanong sa kanya ng anak. "It's true, baby. Dito kami nag-date ng daddy mo." Sagot niya sa anak bago muling tumingin kay Silver. "Ang dami mo namang kinuwento sa anak natin. Don't tell me, pati yung first kiss kinuwento mo." Tumikim si Silver. "No, I didn't tell her that." "Mommy, where's your first kiss?" Baling sa kanya ni Mary na narinig ang pinag-uusapan nila ni Silver. "Dito rin sa theme park, baby. Daddy kissed me in the Ferris wheel." Sagot niya sa anak bago bumaling kay Silver. "Di ba, love?" "Really, Daddy? Sa Ferris wheel po talaga?" "Takot kasi si Mami mo sa heights, kaya kinis ko siya habang sakay kami ng Ferris wheel." Bakit hindi mo nalang aminin sa anak natin na love mo na agad ako noon kaya mo ako hinalikan?" Tukso niya dito. Bahagyang natawa si Silver. "Yeah, Mami mo ang unang nagyaya ng date sa akin pero akong unang na-inlove sa kanya, anak." "Ikikiss mo ba ulit si Mommy kapag sumakay tayo ng Ferris wheel, Daddy?" Nagkatinginan sila ni Silver bago sabay na bumaba ang tingin sa bata. "Ikaw naman ang ikikiss namin ni Daddy, sweetheart." Nakangiting wika ni Maggie. Tulad ng sinabi niya, nang sumakay silang tatlo sa Ferris wheel ay hinalikan nila ni Silver sa magkabilang pisngi ang anak na ikanahagik-gik ng husto ni Marigold. Sa sumunod na mga araw ay laging kasama ni Maggie ang kanyang mag-ama. Nang ginanap ang parent-teacher meeting sa eskwelahan ni Marigold, ay pareho silang present ni Silver para sa anak. "Excited ka ba, baby?" Tanong ni Maggie sa anak habang nasa biyahe sila patungo sa eskwelahan nito. "Super po, Mommy. I'm so happy because both you and Daddy are present today." Tila may kumurot sa puso ni Maggie sa sinabi ng anak. "I'm sorry I wasn't present before, baby. Pero like I promise, babawi sa'yo si Mommy, okay? From now on, always present na ako sa buhay mo.
Mommy won't go anywhere. Thank you po, Mommy. Ngumiti naman si Maggie. Habang tumatagal na nakakasama niya ang anak, ay lalo pa silang nagkakalapit na dalawa. Kaya pala ang ganda ni Marigold. Bukod sa gwapo ang daddy, ang ganda rin ng mommy. Wika kay mommy ng isa sa mga magulang ng kaklase ng anak. Mas mana siya sa mami niyang maganda. Sagot ni Silver sa kaharap na siyang nagpainit ng pisngi ng dalaga. Sa sumunod na araw, pagkatapos niyang sunduin sa eskwela si Marigold, ay dumiretso sila sa opisina ni Silver na nakasanayan nilang gawin. Sa pagkakataong yon, naabutan nila ang binata na may kausap sa labas ng opisina nito. Daddy, we're here! Bago pa mapigilan ni Maggie ang anak ay nakalapit na ito kay Silver. Sabay na bumaling sa kanila si Silver at ang babaeng kausap nito. Lumaki ang ngiti ni Silver habang ang babaeng kausap ay bahagya pang nag-angat ng kilay bagong ngumiti. Hi Marigold! Bati ng babae sa anak niya. Hello Miss Devi! Bati pabalik ng batang babae bago bumaling kay Silver. Daddy, may flowers ulit sa'yo si Mommy. Nakangiting inabot niya kay Silver ang dalang bulaklak. For you, love. Halata sa mukha ni Silver ang bahagyang pamumula. Thank you, Maggie. Marahang sagot nito bago tumikim at para ipakilala siya sa kausap nito. Maggie, this is Devi. Manager siya ng isa sa mga bandang hawak namin. Devi, this is Maggie, my daughter's mother. Pinasadaan siya ng tingin ng babae bago ito naglahad ng kamay. Ngumiti si Maggie at tinanggap ang kamay nito. Mauna na kayo sa office ko. I just finished my talk with Devi. Wika sa kanila ni Silver. Kasama ang anak ay nagtungo si Maggie sa opisina ng binata. Hindi rin naman nagtagal ay sumunod sa kanila si Silver. Wow, donuts naman ang dala nyo ngayon ah. Wika ni Silver nang mapansin ang kahon ng donut sa mesa nito. Here. Kumuha si Maggie ng isang piraso sa kahon at iniabot kay Silver. Subalit sa halip na kunin yun mula sa kanya ay kumagat lang ang binata. Wala sa sariling napalunok si Maggie sa ginawa ni Silver. Lalo na nang dilaan ng lalaki ang sulok ng labi nito. Sorry, madumi kasi ang kamay ko. Wika ni Silver. Okay lang naman na subuan kita. Nakangusong sagot niya rito bago kanagatan ang donut na hawak nito. Pagkatapos kumain ay nagpaalam siya para maghugas ng kamay. Naabutan niya ang manager na kausap ni Silver sa CR pagpasok niya roon. Aren't you being shameless right now? Pagkatapos mong iwan si Silver, bigla ka nalang babalik sa buhay niya? Tanong sa kanya ng babae na siyang ikinabigla niya. I didn't know what really happened between you and Silver. Pero alam ko na iniwan mo siya. And now you're back, claiming him again? Hinarap niya ang babae. Hindi mo naman pala alam ang nangyari sa amin ni Silver. Kaya wala kang karapatang magsalita as if you know everything, Miss Devi. Oo, nasaktan ko siya. At pinagsisihan ko yun. Now I'm back. Because I still love him after all these years. At gusto kong bumawi sa ginawa ko noon. Sa tingin mo, deserve mo pa ring mahalin ni Silver pagkatapos mo siyang saktan? Si Silver lang ang makakapagdesisyon kung karapat-dapat pa rin ako sa kanya. Kung mahal pa rin ako ni Silver hanggang ngayon, at tatanggapin niya akong muli sa buhay niya, wala ka nang magagawa ron. Ha? Sigurado kung hanggang ngayon mahal ka pa rin ni Silver? Kung tatanggapin ka man niya ulit sa buhay niya, I'm sure dahil lang yun sa anak niya. I know how Silver would do everything to make his daughter happy. Kilala ko si Silver, Miss Devi. Noon pa man, hindi niya magagawang magsinungaling tungkol sa nararamdaman niya. Tanging sagot niya bago ito iwan. Pagbalik niya sa opisina ni Silver ay naabutan niyang tila may pinag-uusapan ng mag-ama. Subalit nang matanaw siya ni Marigold ay tumigil ito sa pagsasalita. Anong pinag-uusapan niyang mag-ama? Tanong niya sa dalawa. Umiling-iling sa kanya ang anak. Nothing, Mommy. I'm just telling Daddy what happened at school earlier. Right, Daddy? Alam niyang nagsisinungaling sa kanya ang anak. Sa maiksing panahong nakasama niya ito, ay agad niyang nakabisado ang bawat kilos at galaw nito. Subalit sa halip na magtanong pa, ay ngumiti na lamang siya. By the way, Mom, birthday ni Lola Sabrina sa Saturday. Invited ka po ah. There's a party at the mansion. Wika sa kanya ng anak. Really? Anya bago bumaling kay Silver.
Susunduin ka namin ng anak mo, Maggie. Nakangiting wika ng binata. Tumango siya sa kanyang mag-ama. Habang pauwi ay tahimik siyang napapasulyap kay Silver. Habang nakatingin kay Silver ay naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Devi. Nang mga sandaling yon, alam niya na hindi totoo ang sinabi nito na tatanggapin lang siya ni Silver para sa anak nila. Ramdam niya na pareho pa rin sila ng nararamdaman ng lalaki para sa isa't isa. Subalit sa kabila niyon ay naroon pa rin ang pagdududa sa puso ni Maggie. At alam niyang mapapawi lamang yon kapag narinig niya mula sa mga labi ni Silver na mahal siya nito. Gusto niyang tanungin si Silver kung ano ang nararamdaman nito sa kanya. Subalit pinigilan niya ang sarili. Maghihintay siya kung kailan muling sasabihin sa kanya ni Silver ang katagang mahal pa rin siya nito. Is everything alright, Maggie? Sulyap sa kanya ng lalaki. You're looking at me as if you have something to say. Oo, may gusto sana akong sabihin sa'yo. What is it? Ang gwapo mo po. Nakangising wika niya sa lalaki. You're like a wine, you know. Habang tumatagal lalong sumasarap. Oh wait, mali yung term ko dahil lips mo pa lang naman ang natikman ko. You're like wine. Habang tumatanda, lalong gumagwapo. Marinig ka ng anak natin, Maggie. Mahina siyang natawa nang napansin ang pamumula ng tenga nito. Bumaling siya sa anak na nakatulog na naman sa backseat. Oh, may anak na tayo't lahat, nahihiya ka pa rin kapag pinupuri kita? Tumikim ang binata at bahagyang umuso. Alam mong iba ka, iba ang epekto mo sa akin. Nagdiwang ang puso niya sa sinabing yun ni Silver. Kaya naman ng gabing yon, sa kabila ng mga sinabi sa kanya ni Devi, ay nakatulog siya na may ngiti sa mga labi. Dumating ang araw ng Sabado. Nang gabing yon ay inaasahan ni Maggie na susunduin siya ng kanyang mag-ama. Subalit nabigla siya na ang driver ng pamilya Buenavista ang sumundo sa kanya. Good evening, ma'am. Ako po ang inutusan ni Sir Silver na sumundo sa inyo. Wika sa kanya ng driver. Naisip ni Maggie na abala si Silver sa pagtitipon kaya ay pinasundo na lamang siya sa driver. Subalit bumalik ang pagtataka sa mukha ng dalaga nang iba ang tahaki nilang daan. Teka Manong, bakit nandito tayo? Tanong ni Maggie sa driver. Huminto sila sa tapat ng isang pamilyar na bar. Napaawang ang mga labi niya nang mapagtanto na iyon ang bar kung saan sila unang nagkakilala ni Silver. Ma'am, pumasok po kayo. Naghihintay si Sir Silver sa loob. Wika ng driver. Sa halip na magtanong pa ay nagpasalamat si Maggie at pumasok sa loob ng bar. Subalit muli siyang natigilan nang wala siyang nadatnan sa loob. Bukas ang ilaw ng bar subalit walang tao roon. Hello, Mommy! Pumaling si Maggie sa pinanggagalingan ng boses. Natanaw niya sa stage ang anak. Mary, what are you doing there? What is happening here, ha? Puno ng pagtatakang tanong niya sa anak. Well, Daddy has a little performance for you, Mommy. Malawak ang ngiting sagot ng bata. Sukat sa sinabing yun ni Marigold ay lumabas si Silver mula sa likod ng stage. May hawak na gitara ang binata at napakagwapo sa suot na puting t-shirt at pantalon. Maggie, love, this is for you. Wika ni Silver bago nito kinalabit ang hawak na gitara. Hindi maalis ni Maggie ang tingin habang pinapanood ang pagtugtog ni Silver sa isang love song na naging theme song nila noon ng binata. Dahil hindi niya maalis ang tingin sa lalaki, ay hindi niya namalaya na nasa tabi na niya ang anak. Come on, Mommy, go to him! Untag sa kanya ni Marigold. Malakas ang tibok ng puso na sinunod ni Maggie ang anak. Naglakad siya patungo kay Silver habang hindi hinihiwalay ang tingin dito. Paghinto niya sa harap ng binata ay natapos ang kanta nito. Silver, what is this? Ibinaba ni Silver ang hawak na gitara at humarap sa kanya. We're sorry for lying, love. Mary and I planned this to surprise you. Do you perhaps remember this place? Tumango ang dalaga. Of course. How could I forget? Dito tayo unang nagkakilala. Dito sa stage na to kita unang nakita. Ngumiti si Silver. You're right, my love. Naalala mo rin mo kung anong araw ngayon? August 25. Nakaawang ang labing sagot niya. Today is our anniversary, love. Kung hindi tayo naghiwalay. 15 years na sana tayo ngayon. Wika ni Silver habang diretsyong nakatingin sa kanya. Happy anniversary, my love.
For the past years, I never once forget about you. Oo, sinubukan kong kalimutan ka nang iwan mo ko. Pero hindi ko nagawang burahin ang pagmamahal ko para sa'yo. Hindi kita nagawang alisin dito sa puso ko. Kaya nang malaman ko na ikaw ang ina ng anak ko, nagpasalamat ako sa tadhana dahil pakiramdam ko, isang parte mo ang bumalik sa akin. Na kahit wala ka na sa buhay ko, kasama pa rin kita. At nang magkita tayo ulit pagkatapos ng maraming taon, hinaling ko na sana wala pang ibang lalaki sa buhay mo. Na sana mabigyan ako ng pagkakataon na mapaibig ko ulit. And I was beyond thankful when the chance was given to me, Maggie. Lalo na nang malaman ko na after all these years, mahal mo pa rin pala ako. Buong pagmamahal nang umiti sa kanya ang binata bago inilabas ang isang singsing. Now, I want to make this date and this place extra special for us, love. Please be my wife and make our little family complete, Maggie. Silver. Habang nakatingin sa binata ay tuluyan ng bumagsak ang luha ni Maggie. Will you marry me, my love? Sunod-sunod siyang tumango sa lalaki. Of course I will. Magpapakasal ako sa iyo, mahal ko. Isinuot sa kanya ng binata ang singsing bago buong pusong sinakop ang mga labi niya. I love you so much, Margaret, my love. Thank you for coming back to me. Wika ng lalaki matapos maghiwalay ng mga labi nila. Masuyo nitong pinunasan ang pisngi niya. I love you too, Silver. Thank you for waiting for me. Buong pusong sagot ni Maggie sa minamahal. I love you, Mommy and Daddy. Wika ng anak nila habang tumatakbo patungo sa kanila. Yumakap sa kanila si Marigold. Ngumiti sila ni Silver sa anak at hinalikan ito sa pisngi. 3 buwan ang nakalipas mula nang mag-propose kay Maggie si Silver, ay ginanap ang kasal nilang dalawa. Ang anak na si Marigold ang siyang naghatid ng wedding ring nilang mag-asawa. 1 taon nang lumipas ay ganap na naging ate ang panganay nilang si Marigold matapos ipanganak ni Maggie ang ikalawang anak nila ni Silver. Sa pagkakataong yun ay lalaki ang anak nila. Habang pinagmamasdan ni Maggie ang kanyang munting pamilya, ay alam niyang ng mga sandaling yon ay wala na siyang mahihiling pa sa buhay. At habang buhay niyang ipagpapasalamat ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng may kapal sa piling ng lalaking minamahal. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.